na naman pong magandang araw sa inyong lahat. Narito naman po tayo sa Sumbong-Sumbong kay Bonggang-Bonggang Bongbong. Ito na kayo magsumbong, diretso pa ang aksyon. Ngayon pong umagang ito, ating pong tatalakayin ang isa sa mga katanungan ng mga ating kabarangay. Yes, kabarangay, you heard it right. Hindi po namin kasi masasagot ang mga tanong na ito, kaya naman nag-hire kami ng isang lawyer. Natawagan ko po si Mr. Bonaparte. Ito po siya. Yes. Isa pong letter sender ang nag-send sa atin through email. At ito po ang kanyang katanungan. Ito ang kanyang sulat. Ako po sa Lita Batubalani na sumulat sa inyong programa na nagbabaka sakaling inyong matulungan. Mayroon pong malaking lupa sa aming baryo na abandonado. Nais po sana namin makuha dahil sayang po ang lupa na pwede pang gamitin. Pwede po ba namin makuha ito? At sa paanong paraan? Tanungin natin si Lawyer Bonaparte. Kung sakaling dumating ang may-ari ng lupain, pwede niyong kausapin at kontratahin ito tungkol sa lupang hindi niyo ninanais. Kung hindi niyo makausap ang may-ari, maaari ninyong kausapin o lapitan ng card para may pagbigay alam na wala nang nangyayari sa lupa at pwede pang magamit for agricultural purposes. Oh, wait lang. Hindi pala yung sayaw. Akala ko sayaw eh. Hello? Hello, good morning po. Good morning din. Ako po si April Dionisio. Nais ko po sanang alamin kung tama po ang ginawa sa amin ng CARP. Ano po bang ginawa ng CARP sa inyo? Ganito po kasi ang nangyari. Mahirap lang kami. Kung tutuusin ay mahirap pa sa daga. Alam naman po nating mahirap ang buhay ngayon. Ang asawa ko ay isang magsasaka. Maliit lamang ang binibigay sa kanya ng may-ari ng lupa. Nung nalaman po namin ang programa ng CARP, naisip po namin na isa po kami sa mga karapat-dapat bigyan ng lupa. Okay. Mr. Bonaparte, ang sagot niyo po bang kanyang katanungan? Ang maaaring bigyan ng lupa mula sa CARP ay agricultural leases and shared tenants, regular farm workers, seasonal farm workers, other farm workers, actual fillers or occupants of public lands, collectives or cooperatives of the above beneficiaries, and others directly working on the land. Pero yung mga nabigyan ng lupa na inabandona na ibigay ng CARP ay hindi na muli magbibigyan. Maaari din pong mabigyan yung mga gusto at may kapasidad na palaguin ng lupa para sa agricultural purposes. At syempre, ang DAR ang mag-monitor sa mga taong nabigyan. Sa bawat mabibigyan ng lupa, 3 hektarya lamang ang maaaring bigay. Yan. Dahil tumas na ang rating ng ating show, meron po nag-sponsor ng bagong kasuotan. Bago tayo mapunta sa kung ano-ano pa, nais kong basahin ang isang text sa ating texter. Yes. Wait lang. Ay, naku. Mga tao talaga. Ayan. Binagyo po ang aming sakahan at nagka-flash flood. Nasira po ang lahat ng gamit-ani. Ngunit pinababayad pa rin po kami ng 10% ng aming annual production stock yield. Ano po ang pwede namin gawin? Dahil wala po kaming kita. Mr. Bonaparte? Kasi ganito po yan. Ang LBP ay hindi naman po mahirap makausap. Lahat po tayo ay dapat tutulungan. Sabi sa batas na kung lampas po kayo sa 5 taon ng pagsasaka, more than 10% ng annual gross production ang kukolektahin. Ngayon po, kung may nangyaring hindi ka nais-nais tulad ng bagyo o flash flood, ang LBP ay magbibigay ng reduced interest rate o kaya i-reduce principal obligation. Maraming salamat, Mr. Bonaparte. 3 problema na naman ang ating naresolba. 3 problema ang ating nasagutan. Sa susunod pa mga kaibigan, kung meron po kayong mga katanungan at sumbong na nagbabaga, na bumabaga talaga, dito na kayo sa Sumbong-Sumbong kay Bonggang-Bonggang Bongbong. Dito na kayo magsumbong. Diretso pa ang aksyon. Bye-bye.